Ngayong araw po ng maulang Lunes, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Walang iba kundi si Senator Risa Ontiveros. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program and good morning sa maulang araw po na ito. Salamat po, Bombo Dennis. Magandang umaga rin po sa inyo. Sa kabila nung bagyo, no? Ingat po lahat sa bagyo. Mm. Last time, Madam Senator, ay nakausap po namin kayo at napag-usapan natin doon sa after ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Nagbanggit po kayo ng maikling punto tungkol doon sa Paxilica. Ngunit marami pa rin ho yung mga nagtatanong. Kasi binibilang yata nila, no? Parang tinatali nila, ito kontra, ito pabor. Ano ho ba talaga? Pabor ho ba kayo, kontra dito sa Paxilica issue, Madam Senator? Pagkatapos nating mag-usap nung SONA, Bombo Dennis, nag-file na ako ng resolution para i-examine talaga ano ba ang mga pangako na matutupad talaga dyan sa Paxilica at ano naman yung mga panganib na totoong meron at dapat nating paghandaan, iwasan o kahit i-mitigate man lamang. So, dun ko bubuin yung final position ko batay sa magiging investigasyon namin. So halimbawa, yung ating mga kababayang manggagawa ba, makakakuha ba talaga ng mga disenteng trabaho dyan? Iba-iba yung announcement ngayon kung ano ba talaga yung mga itatayong economic activities dyan. Data center ba? Manufacturing ba ng mga semiconductor at saka mga microchips? Ano ba talaga? Mula sa simula, itong isang tanong pa, mananatili bang solidly sa kamay ng gobyerno natin, ng bansa natin, ang jurisdiction dyan sa Pax Silica? Tapos, anong magiging epekto ng Pax Silica kung mayroon, no? Sa tubig, sa kuryente, at sa mga komunidad sa palibot niya na umaasa sa mga natural resources at saka social services na yan dyan sa area kung saan itatayo ng Pax Silica. So, ano yung magiging epekto din ng mga economic activities ng Pax Silica sa ating kapaligiran? So, ibig sabihin, gusto ko pong siguruhin na kung may mga pangako in terms of industrialization, in terms of services sa Pax Silica na talagang magmamaterialize ito. At kung may mga panganib naman, pati sa usapin halimbawa ng displacement, no? Kinatatakutan ng ating mga magsasaka at katutubong Filipino dyan, paano natin mapipigilan yan or mamimitigate man lamang? May hanay ho kasi ng mga kababayan po natin na nanghihinayang ano, baka raw kasi sabi nga niya na opportunity not once, ano? Baka wala nang kasunod dito. Sabi po nila, sayang naman yung oportunidad kung sakasakali, ano, lalo't may mga ilan na nagsasabi na mas marami yung pakinabang kaysa sa negatibong issue. Ano po ang inyong pananaw tungkol doon? Well, precisely, Bombo Dennis. Ayaw natin mahadlangan kung mayroon talagang positibong epekto na mabubunga nitong Pax Silica. Bigyang daan kung may mga positibong epekto. Pero kung may mapatunayan din tayong na hindi lang pangamba, hindi lang takot, pero totoong mga panganib, dapat siguruhin ng gobyerno na hindi ito mangyayari. Itong mga parte ng Pax Silica na makasasama sa ating mga kababayan o sa ating kalikasan, yan ay hindi po dapat payagang maging parte ng Pax Silica kung matutuloy siya. Dapat kung matutuloy siya, yung mga mabubuting epekto lamang para sa ating mga kababayan at para sa ating ekonomiya ang maganap. Okay, jumping into another important topic, Senator Ontiveros. Sa usapin po na ito, ay alam ko yung committee po ninyo, yung nag-imbestiga doon sa aligasyon kay Pastor Apollo Kibuloy
at iba pang mga kakibat ho nito. Pero ito ho kasi may extradition request na yung Estados Unidos para sa mga kaso po na kinakaharap naman niya sa Amerika. Ano po ang take po ninyo dito, Senator Tiveros? Nabalitaan ko po yan sa pamamagitan ninyo sa media at na-confirm po ng ibang mga information na totoo. Ang US State Department nga ay humiling na after almost a year na ibinabalitang mangyayari ito, na i-extradite ng gobyerno natin si Apollo Kibuloy dun sa kanilang bansa. At kasunod niya, nabalitaan ko rin na inendorso na ng DFA ang request na ito sa DOJ. Bombo Dennis, talagang ang aming komite na Senate Committee on Women ang nag-imbestiga dito kay Apollo Kibuloy. Alang-alang sa mga victim survivors, no, ng pang-aabuso sa kamay niya, mga babae at menor de edad na nagsumbong po sa amin. Kaya welcome development po ito na hindi lamang dito sa ating bansa sinisingil ang accountability ni Kibuloy sa mga babae at menor de edad na biniktima niya, pati na po sa Estados Unidos. Okay. Bombo Jaira, akin pong katandem si Bombo Jai, may ilang punto rin. Bombo Jai, please go ahead. Follow-up ko lang din, no, Senator, sa naging katanungan ni Bombo Dennis. Hindi po ba dapat sa Pilipinas muna yung unahin dahil Pilipino nga rin itong si Kibuloy at nandito rin yung karamihan ng mga complainants, Senator? Maagang naitanong sa DOJ nung isa sa mga unang hearing namin tungkol kay Apollo Kibuloy. At naalala ko sinabi nila nun, either of two options ay bukas sa gobyerno. Maaring tapusin muna ang proseso kay Kibuloy dito sa Pilipinas o pagbigyan na mauna na muna dun sa isang bansa. Pero ang suma total, mauna man tayo or mauna man, halimbawa ang Estados Unidos, kung ano ang maging hatol kay Kibuloy at ano ang maging parusa na ipataw sa kanya, ay parehong kailangan i-serve, no? So, yun po. So, ngayon, nasa kamay ng gobyerno kung aling option nga ang kanilang isusulong. Whether unahin na tapusin ang proseso dito or pagbigyan na masimulan na rin ang proseso sa Estados Unidos. Ang sa akin, saan mang mga bansa na nambiktima siya ng mga babae at menor de edad ay dapat talaga i-serve yung accountability niya. Sa iba pang usapin, Senator, ano po yung stand naman ninyo dito sa 85 pesos wage hike na hinarang sa Pasig Regional Trial Court? Nakalungkot po talaga yan. Hindi po dapat, mawalang galang lang, no, sa korte. Pero hindi po dapat nangyari yan. Dahil ang klaro naman po sa batas natin, sa Labor Code, no, sa Article 126 at Article 123. Ang Article 126 ay nagsasabi na walang korte po, walang tribunal ang pwedeng magpataw ng temporary restraining order sa isang gawain ng wage board. At sabi din ng Article 123, kung may employers na nais mag-apela, ang tamang pag-apela ay dun po sa Wages and Productivity Commission, hindi po sa korte. So, 'di ba, ang tagal nang inintay ito ng manggagawa, ngayon may iniutos na aumento na 85 pesos lang naman sa dalawang installment pa. Tapos masususpend pa ang implementasyon. Napakapait naman po. Wag na po nating ipagkait. 85 pesos lang, 'di ba? Maliit kung tutuusin, pero kahit papano may kaunting relief po iyon sa ating mga manggagawa at pamilya nila, lalo na sa panahong ito, no, na bagyo, monsoon, taas ng presyo ng pagkain at lahat ng kailangan pa natin sa araw-araw. Thank you so much, Senator Bombo Dennis. Okay, so maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa panayam po na ito ngayong maulang Lunes, Senator Rizon Tiveros. Thank you so much. Thank you. Ingat po. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, si Senator Risa Ontiveros, kaugnay ho dun sa mga usapin na napapanahon at may kinalaman ho dun sa mga inimbestigahan ng kanilang komite dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso.